Good morning. Mag-react nga tayo dito sa trending issue ngayon. Ito ay tungkol doon sa sinabi ng ating USEC Secretary Castro na may mga ibang teachers na hindi nila ginagawa yung kanilang duties and obligation as a teacher. Agree ako dyan sa kanya. Okay. Generally, ang mga teachers talaga, nagsasakripisyo yan. Ginagawa nila yung kanilang duties and obligation as a teacher. Talagang sila ay role model sa kanilang mga estudyante, sa kanilang kapwa teachers, at ganoon din sa mga tao sa komunidad. Kaya nga, personally, talagang saludo ako sa kanila. Saludo ako sa kapwa natin teachers, bagamat retired na nga tayo. Okay. Ngayon, yung statement ng ating USEC Secretary ay naging trending, dahil marami yung mga nag-react na para sa akin, out of line or out of bounds. Hindi naman ganun ang kanyan sa pananaw ko. Dahil yung mga nagbabas, as if yung kanilang konteksto na nakuha ay binabash ng ating USEC Secretary ang lahat ng mga teachers. Okay. So, ulitin natin, binabash ng ating USEC Secretary ang lahat ng mga teachers. Ngunit sa tingin ko, hindi naman ganyan yan. Ang sinabi niya is may mga ibang teachers. So, kung intindihin mo, hindi lahat. Ngunit ang reaksyon ng ilan mga teachers o ibang mga teachers ay yan ay sa kanilang lahat. So, hindi ganon ang pagkaintindi ko. At nakikita ko sa social media, marami din naman nag-react na ganon ang kanilang pananaw na hindi naman lahat ng mga teachers. Okay. Kaya, yun. Nakakalungkot, na ang mga teachers natin dapat nakafocus sa kanilang trabaho, magsasakripisyo yan para ma-affiliate ang ating educational system. Ngunit dahil dyan, parang nagkakagulo, dahil sa mga ilang teachers na ito na hindi nila nakuha yung talagang konteksto noong sinabi ng ating USEC Secretary. Para sa akin, hindi ko dinidipinsahan yung ating USEC Secretary. Kasi hanggang ngayon, bagamat retired na tayo, yung puso at isip natin, talagang nasa DepEd pa. Okay? Kasi nasa DepEd tayo for more than 33 years. So talagang naging bahagi ang DepEd sa atin. Okay. Ngunit talagang maliwanag yung ng USEC Secretary na talagang may ibang teachers na hindi nila ginagampanan yung kanilang trabaho na dapat. Okay? Kaya nakakalungkot na yung simple na bagay ay naging complicated. Yung simple na term na dapat parang magdulot ng kaguluhan ay nagdulot ng kaguluhan. Kaya nga
may issue tungkol sa teacher sa comprehension, ano? Okay. Yung sa akin naman, with regards sa teacher's comprehension, talagang kanyan, walang problema ang comprehension level ng mga teachers. Ulitin ko, walang problema sa comprehension level ng mga teachers para sa akin. Ang kwan lang naman dyan, ang naging problema, yung comprehension ng mga teachers na hindi nila na-gets yung tamang konteksto noong term na iibang teachers. Ngayon, kwan lang naman yan eh. Sa tingin ko, itong mga nagbabash, may common characteristic ang mga yan. Nagbabash sila dahil siyempre DDS nga, kaya everything na kung ano man ang makita nila na gawing issue, yun ang ginagawa nila. So ulitin ko, para sa akin, dapat wag nang gawing issue yan. At saka maliwanag na maliwanag, ang tinutukoy ni Yusek Castro ay hindi lahat ng mga teachers. So dito sa amin sa Pangasinan, may kasabihan kami. Ang bulilit, say bulilit at aga ontitit no aga apildit. So ang ibig sabihin niyan, kung hindi kayo natamaan, then ginagawa ninyo ang inyong duties and obligation ng tama. Ngayon, kung natamaan kayo, meaning to say, doon kayo sa ibang teachers, so natamaan kayo, kaya nga affected kayo. Okay, simple lang naman. Kung hindi ka natamaan, hindi ka affected. Kung natamaan ka, affected ka, kaya tuloy kung ano-anong rason ang inilalabas na issue. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel at ganoon din sa ating FB account.